Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Hamas militants pinasok na pala ang Pilipinas, Philippine National Police binabantayan ang Palestine and Israel community, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Dalawang umano'y operatiba ng militanteng grupo ng Hamas na nakikipagdigmaan sa Israel ay dating nanatili sa Pilipinas, at nagtangkang mag-operate at makipag-alyansa sa mga lokal na ekstremista noong 2018 at 2022. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang isa ay eksperto sa bomba na inaresto at ipinatapon 5 taon na ang nakararaan. Hamas ay isang teroristang organisasyon, no? Kaya nga ito dineklara din bilang terrorist organization ng Estados Unidos, European Union, Australia, at marami pang ibang bansa sa buong mundo. Ngayon, in solidarity with the State of Israel, gusto rin ni National Security Advisor Eduardo Año na ideklara din natin ang Hamas bilang terrorist organization. Hindi lang, in addition to it being in solidarity, nakita rin natin na may mga pagtangka na ang Hamas na maglunsad ng mga aktibidades sa Pilipinas. In fact, in 2018, merong isang Hamas operative na bomb maker dito sa Pilipinas na inaresto ng Philippine National Police at ito ay dineport natin sa Turkey. And also last year, meron din silang operatiba na kumakausap sa mga local extremist groups para makapag-operate din sa ating bansa. At ang magandang balita po ay natigil po natin yan sa pagkikipagtulungan natin sa ibang mga bansa. Natigil natin. Actually, yung kodigo ko nandun. Nandun yung pangalan ng terorista. Baka mamaya ilabas ko na lang uli. I-update natin sila. Sa update natin sila. Napigilan po natin yan. So, ito pong ginagawa nating pagdeklara sa Hamas as a terrorist organization ay para protektahan din ang ating mga kababayan. This is also a domestic act on the part of the Philippines para masiguro natin yung seguridad ng ating mga kababayan at hindi maulit yung mga nangyayari sa Gaza sa ating mga kababayan. Sa anti-terrorism act ng ating bansa, kung ikaw ay isang terrorist group, madali po nung arestuhin ng ating mga operatiba ng Philippine National Police or ating mga authorities. We can immediately arrest them without a warrant. We can detain them for a certain period of time. At isa pa po, is matitigil natin yung tinatawag na terrorist financing. Yung AMLAC ay pwedeng i-freeze kaagad yung assets ng mga tao o grupo na madeklarang isang terorista. Hindi natin hahayaang mag-operate ang Hamas dito. No? That's really the purpose of the planned designation of Hamas as a terrorist organization. Pangalawa, sinisiguro natin yung safety ng ating mga kababayan. At pangatlo, we are expressing our solidarity with the State of Israel. Kasi mahaba at maganda po ang relasyon natin sa bansang Israel. Kaya po natin ginagawa itong planned declaration of Hamas as a terrorist organization in the Philippines for our own national interest, which is na hindi sila makapag-operate dito at hindi sila maging banta sa seguridad ng ating bansa. Kasi alam mo ba doon sa naging investigasyon ng Philippine National Police, 3 yung gusto nilang gawin sa Pilipinas. Number 1, pumatay ng mga Hudyo sa Pilipinas. No, that was the plan. Pangalawa, makapag-fundraise dito sa atin. And pangatlo, to use social media, no? Para makapagkalat ng kanilang propaganda. And isa pa pala, pang-apat, is mag-rally sa mga embassies, sa mga iba't ibang lugar para mag-create ng, kumbaga, disunity or chaos sa ating bansa. Ibinunyag ni Malaya na batay sa investigasyon ng pulisya, may 4 na pangunahing layunin ang mga operatiba ng Hamas na nagtangkang lumusat sa bansa. Kabilang dito ang umano'y pagpatay sa mga Israeli sa Pilipinas, pangalawa, makalakam ng pondo, at pangatlo, gamitin ang social media para maikalat ang kanilang propaganda. Buti na lamang at sadyang matikas ang ating kapulisan at ang kanilang kakayahan na mapigilan agad ang paglaganap ng Hamas dito sa Pilipinas. Hindi man agad dadami ang mga grupong teroristang ito, subalit
kaya nilang paghandaan ang panibagong digmaan dito sa Pilipinas katulad ng ginawa ng Mauti sa Marawi. Kaya malaking bagay talaga na magkaroon ng malalaking budget ang ating mga ahensya na nagbabantay at pumoprotekta sa Pilipinas, nang sa gayon ay mas mapanatili pa ang katahimikan sa Pilipinas. Matatandaan isunulong ng Anti-Terrorism Council na ideklara ang militanteng Hamas bilang teroristang grupo kasunod ng pag-atake nito sa Israel. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, bilang pakikiisa sa mamamayan ng Israel, isusulong nila ang pagtatalaga sa Hamas bilang teroristang organisasyon sa ilalim ng RA 11479 bilang priority agenda ng Anti-Terrorism Council. Sinabi din ng opisyal na mariing kinokondena ng kanyang tanggapan ang teroristang pag-atake ng Hamas laban sa naturang estado, at sa mamamayan nito at nagpaabot din ng pakikiramay sa mga pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi sa gyera. Tinawag din ng security advisor ang pag-atake ng Hamas bilang deadly at barbaric terrorist assault sa Israel. Bunsod aniya ng pag-atake na tina-target ang mga sibilyan. Sinabi pa ng opisyal na mayroong karapatan ang Israel para depensahan at protektahan ang kanilang bansa mula sa Hamas. Inihayag ni PNP Chief Benjamin Acorda na nababantayan ang mga Israel at Palestine community sa bansa para maiwasan ang anumang spillover ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas militant group. Possible spillover of the situation in Israel, minomonitor natin yung mga developments, especially on in some areas na medyo may mga nakikita natin na may problema. And not only that, we have seen some social media posts about inciting or calling for the actions of some of our brothers. But as of now, wala tayong nakikita tayong overt except for this posting in the social media. So binabantayan natin itong mga to, and hopefully hindi na lalala to. Wala, alam niyo naman sa atin, kapwa Pilipino tayo, walang ibang magmamahal sa bansa natin kundi tayo rin lang. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.